What's up mga Pops? It's 3 a.m. of June 30, 2024, and for today's video, I decided to start documenting my daily blood glucose monitoring. So to give everyone context, last May 27, I visited MaxiCare to have my blood glucose or my blood sugar tested kasi medyo may mga napapansin akong changes sa katawan ko, like tinutubuan ako ng mga skin tags, like for example ito, and meron pa sa mga iba-ibang parte ng katawan ko. And then napansin ko yung ihi ko, yung wiwi ko is nilalanggam din. Tapos madalas ko hawak ko, inom ako ng tubig. And sa gabi, pag natutulog ako, in the middle of the night, tatayo ako and mag-urinate or iihi ako. So, iihi tayo ng ihi. So, nag-research ako and nalaman ko dun sa research ko that all of these symptoms are symptoms of being diabetic. So, to confirm my hunch, I went to MaxiCare. Dalawang doctor yung tumingin sa akin. Nag-lab test and ayun nga, mataas yung blood sugar natin. So, and that's the reason why starting last May 27, nagsusukat na ako ng blood glucose ko every day. So, sabi nila, yung diabetes daw is non-reversible, sabi ng doktor. Pero dito sa research ko sa YouTube, yung mga content creator na nag-specialize sa diabetes, sabi naman is nare-reverse daw. So, hindi ko alam kung ano yung totoo. But yun nga, sabi dito sa YouTube, it's reversible as long as you change your lifestyle, change the way you eat, and then mag-exercise ka, and it will be reversed, pero hindi ganun kabilis. So, ayun nga. So, yung video natin for today is, again, for me to start changing my lifestyle, changing the way I eat, and also doing exercises. Previously, nag-exercise tayo tuwing linggo. Nag-bike ride lang tayo. Pero recently, naglalakad na tayo everyday at least 1 hour or 1 to 1.5 hours a day. Naglalakad tayo dyan sa Arcovia. So, I will share that to you in the next few videos na gagawin natin. Gumawa tayo ng folder na health dito sa channel natin to document all the activities that I do that is related to lowering my blood sugar. Okay? So, for today, ang gagawin natin is magbabike ride tayo ng 70 kilometers and we will see kung ano yung impact ng bike ride sa blood glucose natin. So, syempre, ang una natin gagawin, magsusukat tayo ng dugo, tapos bago tayo mag-ride. So, ang ride natin today, from Pasig, going to Taktak. Tapos, magpapahinga tayo sa Taktak, magkakape tayo sa yon. Tapos, kakain na rin tayo ng inasal kasi yun yung favorite natin gawin tuwing linggo. Isang inasal, isang stick ng barbecue, at saka maliit na cup na rice sa Marpegs. So, after nun, siguro before 7, bababa tayo ng Antipolo papuntang BGC, Ayala, and then MOA, tapos pabalik tayo via Makati Avenue, Mandaluyong, San Juan, Wilson, Ortigas, and then Julia Vargas back to Maybunga, Pasig. So all in all, mga 70 kilometers yun, 72 kilometer ride yun for around siguro mga 4 to 5 hours. Kasama na yung pit stop doon at saka saddle time. So, yun. But, right now, nga pala, going back dun sa MaxiCare, dalawang doctor yung tumingin sa akin. Yung isang doctor, prescribean ako ng metformin, which I'm taking since May 27 until yesterday. Tapos, naubos na yung binili kong gamot. So, siguro I will take the recommendation of the second doctor. Kasi yung second doctor, ang nirecommend sa akin is to take sitagliptin plus metformin. So, yun yung iti-take ko starting today before mag-bike ride tayo.
So just to be sure na na okay yung blood sugar level natin. Yung pangalawang doctor, pinescribean rin ako ng insulin na ini-inject sa pen. Although bumili na ako ng pen, pero natatakot pa akong i-take eh. So siguro wag muna sitagliptin muna tayo bago natin i-take yung insulin kung hindi talaga mag-work yung sitagliptin metformin sa katawan natin. Okay? So later on, papakita ko sa inyo yung measurement ng blood sugar natin today. And then siguro magkukuha ko ng mga snippets ng bike ride natin today. And then pag uwi natin, kukuha ulit tayo ng blood glucose natin to check kung ano yung resulta. So dalawang beses tayo magkukuha ng blood glucose test na yon. And papakita natin dito, i-document natin dito sa video na to. Alright? So, see you later. Mag-bike ride tayo. For now, magkakape muna ako kasi sobrang aga pa eh. Actually, hindi 3 AM. Alas 2 lang pala. Ako ng oras. So, ayun. Ayun yung gagawin natin for today. So, if you wanna, take the ride with me, sama lang kayo rin sa video. Panoorin nyo lang until the end of the video clip today. Alright? So yan. Kape muna tayo. At medyo inaantok pa ako. Throw your hands up if you with it. Drop it. Alright, so bago tayo magkape, test muna natin yung blood glucose natin. So itong tester natin is what we call the One Touch Delica Plus. Nabili natin sa Watson for 1,200. Ito yung lancet natin. And ayan yung lancet, yung parang needle na magpiprick sa skin mo to get for you to be able to get your blood. So nakakabili niyan sa Shopee, 500 pesos yung 50 pieces. So yan, i-prepare lang natin and then kukuha tayo ng test strip. Itong test strip, meron rin yan sa Shopee. Medyo expensive yan, 1,025 yata yung 50 pieces. Ay kung 3 times a day ka magsukat, medyo mabilis maubos yung 50 pieces mo na test strip. So yan, Shopee 1,000 plus. Medyo masakit sa bulsa. So yung test strip, ang gagawin mo lang dyan, ilalagay mo lang yan dyan sa pinaka glucose tester mo. Pasok mo lang yung strip. So ayan, yung last test natin, nakuha natin na glucose level is 122. Dapat yan hindi aabot sa 180 kasi pagka umabot ka na sa 180, nasisira na yata yung kidney mo dyan at saka yung liver mo. So ayan, so before tayo magkuha ng blood, of course alcohol, and then i-prick na natin, medyo nakakagulat lang. And then pipisilin natin yung finger natin para makuha yung dugo and ipapatak natin dun sa test strip. So, ang gagawin ng test strip is kukunin niya yung blood glucose level mo. Again, hindi tayo pwedeng umakyat ng 180. So, yan. So, medyo maganda-ganda yung result natin, 138. And, of course, yung result natin, i-record natin yan sa Excel file together with the food that we eat daily. So, nagsusukat ako ng blood glucose 3 times a day just to be sure na accurate. And then of course, i-dispose na natin yung needle na ginamit natin to get the blood together with the test strip. Siyempre, i-dispose lang natin yung properly, ibabalot natin sa tissue. Tapos, bago natin tapon sa basurahan. Diba? So, yan. So, later on, share ko sa inyo yung bike ride natin today. But for now, itutuloy ko na yung kape ko. Alright? See you later, guys. Time check, it's 4:30. Andito pa tayo sa bahay, but we are on our way to Jollibee Ligaya to meet up with JT. Punta tayong taktak via Sumulong. So, dun sa mga magra-ride rin today, ride safe mga papi. See you later. Time check, it's 5:15. Andito na tayo sa Jollibee Ligaya. So, wala pa sila JT. Mukhang paalis pa lang sa bahay. So, hindi ko alam, hintayin ko sila hanggang 5:15. If wala sila, baka mauna na akong umakyat sa taktak kasi tatanghaliin tayo, pupunta pa tayong MOA, so mahirap na pag tinanghali. Alright, so update ko kayo later guys. See ya. Time
check, 5:54. Andito na tayo sa Cloud9. Ito yung first stop natin bago tayo dumiretso sa Tak-Tak. So, konti pa lang yung mga bikers. Later on, punong-puno na yan. Hanggang 6:30. Alright. Okay, Cloud9. See you later. Time check, it's 6:20. Nandito na tayo sa Marpengs. So, dito natin kukunin yung breakfast natin. So, yung breakfast natin is 1 piece pa, 1 stick ng barbecue at saka 1 cup na rice. But before that, bibili muna tayo ng kape sa Yon. And mukhang makakalibre tayo ng kape or ng kape today kasi naka 9 na tayo. Buy 9 coffees and the 10th is on us. Sabi niyon. Tignan natin kung pwede natin i-redeem tong coffee today. Let's see kung makakalibre tayo. Lumaki na yung pwesto nyo ah. Mukhang umaasenso yung business nyo. Ano kuya? Nag-renovate po kami ng tent. Oh, laki na. Mas maayos, mas maaliwalas. So this is Tak-Tak at 6:15 AM on a Sunday. Tara, let's get our coffee. So, tignan natin kung ba kiklaim natin yung coffee natin. So, we're here at Yon Coffee. Piniklaim ko yung pang 10th coffee cup ko. For free lang siya kasi naka 9 na ako. Alright. Yon. Thank you. So we got our 12-ounce coffee from Yon. Dito tayo nagkakape every Sunday. And this is for free. Dahil naka 9 na tayo. Americano hot without sugar. That's how we like our coffee. Go back to Marpengs with our coffee. Balik tayo sa Marpengs. So ayan yung bike natin. Hello doggy dog. Okay, hintayin natin yung breakfast natin. Good morning Antipolo. Good morning Tak-Tak. So this is our breakfast for today. Hindi ko na nakunan yung barbecue eh. Pero ayan yung barbecue, and then ito yung paa, and then yan yung rice. And we also have Yon coffee. Alright. And ito yung agimat natin. Okay, we'll take that after the meal to ensure that our sugar is within the acceptable level. Alright. Good morning. Time check, 7:04. Tapos na tayo mag-breakfast. We're off to MOA. See you later. 8:16, nandito na tayo sa Market. Pasok na ng BGC. See you later. Time check, it's 8:30. Nasa Ayala na tayo. So, it's a car-free Sunday here at Ayala. And, bawal ang kotse. Alright, so last stretch to MOA. See you later. Time check, it's 8:52. Nandito na tayo sa MOA. So, pahinga lang tayo sandali and we will head home. Ayan. Wala na yung Bay Area. Nire-reclaim na.
Alright, see you later. Let's test our glucose pagdating sa bahay. Tingnan natin what's going to be the effect of a 70-kilometer ride versus our blood glucose. See you later. Check, 9:58. Andito na tayo sa Wilson, San Juan. Yeah, almost at the tail end of our ride for today. Hindi ko alam kung iikot pa ako ng Bridgetown. Tingnan natin kung kaya pa ikot tayo Bridgetown bago tayo buwi. Alright, see you later. Time check, it's 10:36. We are down to our last leg of our loop. Hindi ko alam kung 70 kilometers pa rin to. Feeling ko mga almost 80 kilometers na to for today. So dito tayo sa Bridgetown. Then yung statue ng The Victor sa likod natin. And 10 minutes more, siguro mga 3 more kilometers, nasa bahay na tayo. Alright, see you later guys. Time check, 10:47 and we are home. I'll be back with the Strava stats. Check lang natin. See ya. Alright, so mag-test muna tayo ng blood sugar after our ride. Yung kaninang blood glucose natin is 138. Ayan, maingay na si Cody, gising na kasi. So, prepare lang natin yung Lancet natin and also the test strip. Patay na isang test strip. And syempre, ilagay natin yan sa glucose meter natin. So, ayan yung last test natin, 138. So, ano kaya? So, yeah, pag nakita nyo nagbe-blink na yung blood icon, pwede na tayong mag-prick. Nag-alcohol na ako kanina. Hindi ko na lang pinakita, pero let's see if ano epekto ng 73 kilometers na ride sa blood glucose natin. $140, so tumaas pa ng 2 points, pero kasi kumain tayo ng inasal kanina, tsaka isang barbecue and rice. Pero minum naman tayo ng metformin. So, mataas lang ng 2 points from 138. We are now at 140. Alright, so that concludes our ride for this week. Check natin yung stats natin sa Strava. So, according to Strava, 76.77 total kilometers and then 718 meters elevation, 4 hours and 17 minutes moving time, and 17.3 kilometers per hour na average speed. And finally, 1,499 calories burned. So that's our Strava stats for today for the 76.77. Di pala umabot ng 80 kilometers hanggang almost 77 kilometers lang in total natin for today. Anyway, not bad for a Sunday. Again, thank you for watching our vlog for today. For those of you na hindi pa nakasubscribe, please subscribe. And ride safe. Let's pull down that glucose, baby. Maganda ako, a lot of energy. Be safe, everyone. Till the next poodle.